malaki ang kita at benepisyo ng isang seaman. Ako ay kumikita ng mahigit sa 3,000 dolyar. Masipag kasi ako mag-training, kaya tumaas ang ranggo ko. Ang ibang mga kasamahan ko na hindi na asikaso ang kanilang training ay hindi na sila nakasakay ulit. Nung sila ay 35 anyos na, nakabili na ako ng bahay at lupa. May educational plan na ako para sa mga anak ko. May pension plan na rin ako para kahit mag-retire na ako ay meron akong pagkukunan ng pera. Hindi habang buhay ay malakas ang kita ko. Kaya sinamantala ko ang pag-iipon habang may kita pa. Gusto ko rin tumulong sa aming barangay. Plano kong ang tumulong magtayo ng kooperatiba. Mahirap din ang mag-ipon kasi ang dami ng umaasa sa sweldo ko. Hindi lamang mga asawa at mga anak ko, hindi ang mga magulang at kapatid ko. Kaya't kinailangang kausapin ko ang aking mga kapatid. Hindi sa pagmamaramot, pero kung lalaki silang palaasa, ay sila rin ang kawawa pagdating ng araw. Mahirap humindi, pero kinakailangan maging matigas kung minsan. Kung hindi, ay magiging kagaya din ako ng ibang tumanda na walang naipunda. Masaya kapag naiisip ko ang sweldo, pero malungkot din, lalo na pag maranasan mong nasa laot ng mahigit isang buwan. Maloloko ka pag hindi ka marunong mag-aliw sa iyong sarili. Kaya't pag nakaapak ng lupa, tuwang-tuwa kami. Karamihan naman sa amin sa bar ang punta, at di maiwasan ang mga babae. Andun din ang pangambang baka magloko ang asawa ko sa Pilipinas. Ang daming kaba kapag ang asawa ay isang seaman, katulad ng aksidente sa barko at pambababae. Problema din kapag kulang ang sahod sa laki ng gastusin sa bahay. Ang hirap magpalaki ng mga bata ng walang katuwang. Wala akong karamay. Kapag nagkakasakit ang mga bata sa paggawa ng mga assignment, sa pagdidisiplina, wala akong mapagtanungan kung tama ang aking mga desisyon para sa mga bata. Wala din ang tatay nila sa mga masasayang sandali ng buhay nila
kapag sila isasabitan ng medalya o sa kanilang kaarawan. Ang maganda lang, nagiging malakas ang loob ko dahil wala akong inaasahan. Mabuti na lang ang asawa ko ay bumabawi kapag bakasyon. Siya talaga ang nag-aalaga sa mga bata, naghahatid sa eskwela at tumutulong sa paggawa ng assignment. Hindi katulad ng ibang mga kakilala kong seaman. Kapag bakasyon ay laging happy-happy ang inaatupag. Wala pa ring oras sa pamilya. Wala akong problema sa asawa ko. Ang problema ko ay ang mga in-laws ko. Sa asawa ko rin sila umaasa. Yung mga kapatid niya, kahit may mga pamilya na, ay sa kanya pa rin sila humihingi. Okay lang kung ang susuportahan lang namin ay ang mga nanay at tatay. Pero kung pati lahat ng mga kapatid niya ay sa kanya aasa, kawawa naman ang asawa ko. Madalas naming pag-awayan ito dahil tingin ko sobra na at nagiging palaasa na ang mga kapatid niya. Siya rin minsan ganun ang tingin, pero kapag sila naman ay humingi, hindi naman siya makatanggi. Madalas din nila akong siraan sa asawa ko. Kung ano-ano ang isinusumbong sa kanya, kahit hindi ko ginagawa. Isa rin sa problema ko, ang pangungulila sa kanya. Siyempre, hindi yun madali sa mag-asawa. Gumagawa na lang ako ng iba't ibang proyekto para maaliw. Palagi rin ako nagpapadala ng text para malaman din niya ang kalagayan namin at maramdaman niya ang aking pagmamahal. Merong mga lalaki dyan na nanliligaw kapag nalaman na seaman ng asawa. Alam nilang nangungulila ka at may pera. May mga babae na nagkaroon ng boyfriend dahil sa pangungulila. Di ko sila pinapansin dahil mahal ko ang asawa ko. Di lang naman umiikot sa pisikal na pangangailangan ang isang relasyon. Noong unang taon ng pagsampa ko, talagang mahirap. Nakakapanibago ang mawali sa pamilya. Kadet pa lang ako noon. Nakakapanibago ang hirap sa katawan. Minsan, ramdam mo na kulang ka sa tulog. Pag maalon, may hilo-hilo ka. Rapsis at bagyo ang kalaban mo. Maranasan mo na habulin ang plato mo pag kumakain kayo. Kailangan mong makibagay sa mga kasama mo sa barko. Iba't iba ang lahi ng mga ito. Merong susungit na officers. Sobrang malungkot sa laot. May mga nade-depress dahil sa mga balita galing sa mga pamilya nila. Kaya maraming umiinom para maaliw lang. Alam mo ba na 30% ng sahod ng isang marino ay napupunta sa recreation? May mga kasama ako na mayroong girlfriend bawat port. Kaya ang iba nagkakasakit ng STD. May kaso rin na nagkaka-AIDS dahil hindi rin nagiging maingat. Sa ikalawang sampa ko, talagang totoong hanap buhay na. Naging maayos naman ang performance ko sa pagiging kadete. Kaya tinanggap uli ako ng kumpanya. Sanay na ako sa laot. Masaya ako. Dahil nakakatulong ako sa mga magulang at sa mga kapatid ko na nag-aaral. Wala pa akong plano mag-asawa. Girlfriend lang muna. Napakaswerte namin at nagkaroon kami ng anak na seaman. Ang daming naitulong sa aming pamilya. Nakapagpaaral ng mga kapatid niya. Kaya lang, nung nag-asawa na siya, ay nabawasan na ang bigay niya. Sa asawa na niya, binibigay ang kanyang sweldo. Hindi na kami ang binibigyan. Okay lang sa amin yon dahil may asawa na siya. Ang nakakasakit lang ng loob ay alam naming hindi naman
ang pamilya niya ang nakikinabang, kundi ang pamilya ng asawa niya. Sa kanya lahat nakatira ang mga magulang at kapatid ng asawa niya. Naaawa na ako sa anak ko. Alam ko, hirap na siya sa pagtatrabaho at wala pa rin naipupundar para sa sariling pamilya. Binigyan nga niya ng kapital ang kanyang asawa para bumili ng jeep na pampasada. Nasira lang na di naman kumita. Di naman kasi alam kung paano ang pamamalakad nito.